Anim na pangalan ang lumutang sa investigasyon ng National Bureau of Investigation na posibleng sangkot sa smuggling ng sibuyas na nagdulot ng pagsipa ng presyo nito noong nakaraang taon. Ayon sa DOJ, ang mga ito ay inirekomendang sampahan ng reklamo kabilang na ang ilang opisyal ng gobyerno. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Halos magdadalawang buwan mula nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na busisiin sino ang nasa likod ng smuggling at hoarding ng sibuyas sa bansa, natapos na at naisumiti na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang kanilang rekomendasyon sa mga kasong dapat isampa sa mga sangkot dito. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hoarding at profiteering ang posibleng mga unang reklamong ihahain nila. Ito ay isa pa lang sa mga kasong pinafile at developed ng DOJ. This is for profiteering, hoarding or profiteering. But there will be other cases that will be filed by the DOJ up to the point of economic sabotage. Base naman sa report ng NBI, ang punot dulo ng modus nakita nila nang nagsimulang pumalo ang presyo ng sibuyas sa higit 500 piso noong December 2022. Katakatakaan niya ito dahil aabutin lang sa 8 to 15 pesos ang cost production at malayong-malayo kung tutuusin sa farm gate price. Nakita din ng NBI, posibleng may sabuatan pa sa pagitan ng ilang tauhan ng gobyerno at isang private corporation. December 2022, yung pagbenta ng onion, about 8,000 bags to the FEI system from a private co-op. Ang bentahan sumobra ng 500 pesos, and this is not the basis for hoarding and profiteering. Kasi ang sabi daw, wala na stocks, wala nang available, pero nung tinatrata 500 plus, nagkakaroon ng stocks. Yung modus, ginagawang tinatawag na procurement, no? Nagsabit ng 3 bids ko, no? But actually, 3 bids, isa lang talaga ang bidder. Yung 2 bids were actually fictitious para manalo yung preferred bidder. Hindi pa naman dinitalya ng DOJ kung sino-sino ang mga nasa likod ng hoarding. Pero sinabi ni Remulla na may 6 na pangalang lumutang sa investigasyon at ilan sa kanila ay mga opisyal pa umano ng gobyerno. Kasama ang mga opisyal sa gobyerno rito, sapagkat ang tingin namin, sila po ay talagang lumalabas na meron pong usapan sa pagkakataong ito. Sa ngayon, hihimayin pa ng DOJ ang isinumite ng NBI bago sila tuluyang maghain ng reklamo. Pero nangako si Remulla, hindi sila tumitigil hanggang matunton ang lahat ng sangkot at maisampa ang kaso sa korte. Luisa Erispe para sa Bayan.